So, hello guys. So, ngayong sa video natin ngayon ay tuturo natin ang tamang paglalagay ng braided line sa ating fishing reel. So, sa mga newbie, sa mga baguhan pa lang na hindi pa alam kung paano ikabit ang braided line sa spool ng fishing reel. So ngayon ituturo ko sa inyo kung anong tamang paglalagay. So ganito po yung ating sample na finish, no, na finished product ng ating ginawa kahapon. So yan, ito yung sample niya. So kita nyo naman mga master or guys na plain, no, ang paglalagay natin, malinis yung paglalagay natin. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano to gagawin. So may mga materials tayo na gagamitin dyan. So syempre yung ating fishing reel at gunting, ayan, gunting, nail cutter, at meron din tayong electrical tape, ayan. So, syempre, yung braided line natin, hindi mawawala yan. Okay. So, yan. Braided line. And then, ngayon, start tayo, no, sa ating tutorial. So, para saan nga ba itong electrical tape? No? So, syempre, gagamitin natin itong electrical tape dito sa spool ng fishing reel. So, bakit gagamitan natin to ng electrical tape? Dahil kung idedirekta natin ito, braided line, sa spool, is dudulas yan. No? Iikot lang yan siya. No? So, yan ang magkakos na luluwang yung paglalagay ng braided line. So, advisable talaga mga master, same sa mga nakita kong ibang video, na nilalagyan muna natin ito ng electrical tape. So, isa pa, nasa sa inyo na yun, no? Kung sa anong paraan ng paglalagay nyo, kung i-direction nyo itong buo, no? Paglalagay ganyan. Pero sa akin, ang ginagawa ko, itong electrical tape, hinahati ko pa yan siya sa gitna. Ayan. Or di kaya mas manipis pa sa gitna. No? Siguro mga ganyan. Mga ganyan mga master. Ganyan, no? Ganyan siya. So, ginugunting ko yan siya at yun yung nilalagay ko dito lang sa gitna. Kasi itong gitna is may ibang reel naman na hindi siya malalim dito. Pero itong reel ko or itong itong spool ko is malalim sa gitna. Pero, bakit sa gitna lang ang nilalagyan? Usually na mga nagkakabit ng braided line sa spool. Dahil kung buo ito ang ilalagay mo, mag-occupy yan siya ng taba, no, ng spool. So, maliit lang yung line na yung malalagay. So, unlike na kung maliit lang, no, guguntingin mo ito siya sa gitna or manipis pa sa gitna at sa gitna lang yung lalagyan. So, dito bandang parteng gilid ay ma-occupyan siya ng braided line at medyo marami-rami yung ating malagay. Lalo na kapag ang yung braided line na ginamit ay 300 meters. So, ngayon, bago natin siya lalagyan, so titignan muna natin kung ilang no, ang ilang millimeter ang gagamitin natin at ilang meter na braided line ang kakasya dito sa spool natin. Okay, so dito naman ang itong 20, no? So may kwan dito 20 is 20 mm ito mga master. Yan, 20 mm. Ayan, kung nakikita nyo, 20 mm. So ang kasya niya lang dito na line is 160 meters. Okay.
ito siya ay sa 1000 series, no, na reel. Okay, itong na-order natin na line is 10 mm, no? 10 mm. So, ang ating braided line ay Ashcon fish. Ayan. 4 strand braided line. So, yan ang ginagamit ko, no? So, 10 mm. So, ang makasya sa 10 mm. So, ang sa 20 mm sa 20 mm na line is 160 lang yung kakasya. Pero kapag gagamitan natin ng 10 mm is kalahati lang, no? So, ang kakasya dito is almost 300 meters. Ang kakasya natin dito. So, kasi ita-times na natin sa 2 yung 160 meters. Okay, so, umpisa na natin mga master. Okay, so, lagyan na natin. Ang una natin gagawin is ito. Electrical tape muna. Okay. So, estimate muna natin kung gaano kahaba yung ating mapaglagyan. Okay, so dito lang. Tanggal muna natin yan. So, guguntingin natin. Okay, so part na to, guguntingin natin siya. At hatiin natin siya sa gitna. Pero medyo manipis, medyo siguro nasa mga 1/4, no? Or more than 1/4 ang ating kukunin dito. Ayan. So, itatabi natin to. Ayan. Okay. So, ito yung ating ilalagay sa spool. Right. So, ganyan. So, ganyan. Ikot mo lang. Okay. So, ganyan ang result ng paglagay ng electrical tape sa gitnang parte ng spool para hindi siya dumulas yung ating braided line. Alright. So, ang sunod natin gagawin, master, ay itatali natin dito yung braided line na ating ilalagay. Right. So, sana yun? Ito. Ito yung ating fishing rod. So, hindi ko makita ng buo. Hindi natin mapakita ng buo. Wait lang. I-adjust natin. Ayan. So, ito yung fishing rod natin. So, ayan. So, gagamitin natin mamaya, mga master. Itatali natin, no? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang pagtali, tamang pagtali, no, na hindi talaga agad-agad matatanggal o hindi matatanggal yung pagtali natin sa braided line doon sa spool. So, yan, ipapakita ko sa inyo. So, yan yung ating mga sample ng pagtali sa braided line. So, kahit saan dyan, no, pwede nating sundin. So, ako naman, ang pagtali ko is ganito. Gumawa muna ako ng bilog. Ayan. At dyan ko iikot siya. Isang bilog lang, then ikot mo siya dyan. Ayan. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 8, 9, 10. Okay, yan. So, tapos na natin. Then, ang sunod natin gagawin ay tatali natin dito. So, ganito ako magtali ng braided line.
pang lock. Ayan. So, ayan na. And then, ang sunod natin gagawin, puputulin naman na natin tong dulo niya. Gamit ang nail cutter. Ito na yan. Nail cutter. So, bigyan nyo lang siya ng allowance, mga master, bago natin putulin. Ayan. So, may allowance siya konti. Na para hindi siya agad matatanggal. Okay, so yun na yung ipapasok natin dito. Ayan, pasok natin yung braided line. Pasok mo siya. Then, hilain natin. Ayan. So, before pala natin siya hilain, so, syempre, kailangan muna natin siyang dagdagan. Ikot. Ayan. Ganyan ang ginagawa ko, mga master, para dumoble siya. Ayan. So, nasa sa inyo na yun kung anong style nyo sa pagtali ng braided line sa inyong mga fishing reel. Ayan. So, ganyan ako maglalagay. So, ayan na nga, no? Nailagay na natin at naikabit na natin ang braided line doon sa spool. So, ang next natin gagawin, mga master, ay ilalagay natin siya, ibabalik natin doon sa reel. Okay, so, ibabalik natin tong spool doon sa reel. At make sure na ito naman ay naka-open. Na itong kuan. Ito. So dapat naka-open yan siya bago mo ibabalik. Bakit, no? So bakit siya naka-open sa pagbalik mo? Para okay, so ayan. Ito yung sagot sa ating tanong. Para pag close mo, ayan, so nandyan na siya sa parang roller niya. Ayan. Yung braided line. Kasi kung didirekta mo yun, hindi siya papasok dito sa likod, no? Hindi siya papasok dito sa likod. Hindi siya dadaan dito. Okay. So, ganyan siya. Ito yung fishing rod natin. So, dito natin, ilalagay muna natin yung ating. So, kahit wag nang buo, oh, hindi na siya. Alright, so kahit wag na buong fishing rod ang gagamitin natin, kahit itong sa baba lang na papaglagyan ng reel. Ayan. Okay, so yan. Then sa part na to ay lalagyan natin ng tension, no? Yung ating paglalagay ng So, tissue yung minsan ko ginagamit, mga master, sa paglalagay. Para magkaroon lang siya ng tension doon sa ating Okay, ayusin ko lang muna ang camera, mga master. Alright, so ganyan, mga master, oh. So, kailangan, nandito yung nylon, ipitin mo yan siya ng tissue para may tension ang paglagay. So, ang iba ginagawa nila is doon nila iniipit sa may daliri na kanilang mga paa yung tissue or any kind of tela na magkaroon ng tension sa pag higpit ng fishing reel. So, ganyan lang, mga master. Ayan. So, dito nakahawak, then ikot mo lang yung so, ganyan lang gagawin ng mga master hanggang sa ito ay papasok lang. Ulit-ulitin mo lang siya. So, dapat balance, tension dito sa kamay at i-retrieve natin siya. No? Right.
So, ayan mga master. So, natapos na nga natin ilagay yung braided line sa ating spool. So, ayan. Kitang-kita nyo man ng mga master. No? Napakaganda ng daan ng line. No? Walang mga buhol-buhol na malinis ang pagkalagay mga master. So, sundin nyo lang yung ginawa ko mga master. At make sure lang na sa pag-retrieve nyo ng spool is dapat merong tension na humawak kayo ng tension dun sa dulo ng braided line or tulad ng sinabi ko kanina no, pinakita ko kanina sa video para higpit siya dito kasi kung maluwang yung paglalagay natin mga master pag cast natin yan ay bubuhol yung braided line. Okay, so yan yung ating finish product for this video. Okay, so hopefully, so ito yung ating Ashcon fish na braided line, yung 300 meters master na ubos natin dahil 6 pounds lang yung ating line. 10 mm lang siya, 10 mm. 6 pounds, 300 meters. So ubos siya dito sa ating 1000 series fishing reel. Alright, so thank you. Kung meron tayong nakuha sa ating tutorial ngayon, huwag kalimutan mag-like, share, and comment kung ano pang mga tanong ninyo. At subscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell button para updated tayo